mga kababayan. Pag-usapan naman natin, etong ginawang magic daw di umano, mga kababayan, nitong si Ombudsman Martires. Nako ha, ito na ba mga kababayan ay tawag na ba kay Ombudsman Martires ay "You are my savior"? Dapat po tayong titigan at dapat po natin na tutukan mga kababayan ang balitang ito sapagkat hindi po mga kababayan masasabi natin na parang isolated cases at ang nangyaring ito or isolated incident na biglang-bigla etong si Ombudsman Martires ay umaksyon dito po sa confidential funds ni Sara Duterte. Ano ang implikasyon nito mga kababayan? Pakinggan po natin ang mga eksperto at mga abogado kung saan po nagsasabi, mga kababayan, na mas gusto ata na iligtas ni Ombudsman Martires sa impeachment trial itong si Sara Duterte. Mga kababayan. Naalala nyo? Si Inday Sara. Teka, hindi na ikaw ang topic eh. Takdak ka pa rin. Right now, we have a Duterte appointee in the person of the current ombudsman. Ombudsman Martires, no? At recently, nagtaka lahat, no? Pati ang House, kung bakit all of a sudden, itong ombudsman na napakabagal gumalaw sa mga fina-file na cases against Duterte. Kumbaga nagtaka sila. Ba't parang etong si Ombudsman Martires, mga kababayan, ay biglang ginanahan. Biglang naging Superman. Alalahanin po natin, outgoing ito, mga kababayan, gagraduate ito si Martires sa July. Okay? Dahil po, ang alam ko matanda na. Hindi, I mean, yun po talaga. Diba, fixed term kasi itong mga to eh. At tapos na po yung kanilang termino sa July. Itong si Ombudsman Martires. Kaya lang gumagawa po ng, sabi ko nga kanina, ay magic. May malaking epekto po ang ginawa ni Ombudsman Martires, mga kababayan, sa ombudsman dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Lalong-lalo na po pag ang defense po ay nagsalita na, mga kababayan. Against the family, Duterte family or Duterte... may history ba na may ginalaw na siya sa mga cases filed against the Duterte? Lahat nga ata ng cases against Duterte. Well, to mention one, family. Senator Dick Gordon then as head of the Blue Ribbon. Yun ang matindi, no? Kitang-kita naman dun talagang ebidensya is against Rodrigo Roa Duterte. Matindi yun, pero na-dismiss yung family case. Had very convincing evidence against the president himself. Na-dismiss, no? Okay, ngayon... Hindi yata umabot yung case. Drain up nga. Include yung pangalan ni Duterte, di ba? Okay, so... Siya yung pinaka dyan grand designer on how they will do it That's why nga, the legal circles now are saying, and even we've heard from the House, nagtataka ang House na bakit right after the Quadcom issued its recommendation for the filing of charges against VP Sara on the use of confidential funds, biglang na-energize ang ombudsman at agad-agad, no, without any complainant, motu proprio asked the Vice President to file her counter affidavit. Oy, mga kababayan pag sinabing motu proprio, agad-agaran. Special investigation. Yung ginawa dito na pinagpapasa ng confidential document itong si Sara. 'Di ba? Kasi nga mga ka-GPnatics, ito po ang nakakatakot dito. Halimbawa, 'di ba pinagpasa si Sara Duterte si Ombudsman Martires tungkol sa confidential funds. Ang implikasyon, inunahan nila halimbawa may mag-file ng criminal charges sa kanya. So, pag may nag-file ng criminal charges, since halimbawa ang gawin ni Martires dito ay i-dismiss. 'Di ba sabihin na lack of probable cause itong ikinakaso kay Sara, pwedeng gamitin 'yan ng magpa-file sa kanya ng kaso sa criminal charges. Sasabihin lang nila doon, isa-cite nila, ito nga, si Ombudsman Martires sinasabi na walang anomalya, walang problema doon sa confidential funds ni Sara.
Tapos doon sa impeachment trial, mga kababayan, pwede rin yun nagawin. Parehas lang. Kasi in the same manner, mga kababayan, same document lang din naman yung mga gagamitin dyan. So sasabihin, oh, bakit nyo pa kailangan ituloy? Bakit nyo kailangan i-convict si BP Sara dito? Samantalang ang ombudsman, sinasabi na walang anomalya si BP Inday Sara. Meron ba kayong idea, knowing you're very knowledgeable of the dirty tricks of the Duterte camp, no? Ano pong comment natin? Nakakaduda yan talaga. There's really room and there's reason for concern, especially on the part of the prosecutors, sa impeachment prosecutors. Kasi nga, nabanggit mo na napakabilis. So that's out of character, actually, if we can say so, na ang bilis niyang umaksyon para pasagutin kaagad si VP Sara. And we have to take note na malapit na kasi siyang mag-retire. July. Come July, magre-retire. Hindi po, Linda Urban, di nyo po ako nag-gets. Sabi niya, GPD po si Martires ang nag-file ng kaso sa ombudsman, kundi ginamit niya ang kapulungan ng good governance. Ang ginawa po kasi ni Ombudsman Martires, mga kababayan, nagkaroon siya ng motu proprio, 'di ba? Para imbestigahan yung confidential funds ni Sara. Yun po, 'di ba? Hindi po siya nag-file. Hindi ko po sinabi na siya ang nag-file. Pero siya po ang nag-initiate or motu proprio para to investigate the confidential funds of BP Sara. At magkakaroon po yan ng implikasyon. Na. So, hindi mawawala sa atin na magduda, magsuspecha na baka nga ang balak ay baka aaksyonan niya kaagad pag nakuha na submit na yung counter affidavit at hindi malayo yung i-dismiss. And then kapag i-dismiss yan, necessarily that would have an effect on the impeachment case para dun sa trial. Ganun lang babanggitin ng defense counsel eh. There is a finding of probable cause. And then remember also, there is a pending petition with the Supreme Court. So about the Yung pending petition in the Supreme Court, mga kababayan, yan naman ay petition ni sino to, yung abogado ni Kibuloy, si Torion. So sila naman ang nag-petition yan sa Supreme Court. So itong hakbang na ito ay nakikita po natin, hakbang ito ng ng desperado. Desperadong galaw to eh, desperate move, mga kababayan. Naniniguro sila na kapag tumuloy ang impeachment trial at nadihado sila, meron silang ipapangribat. Meron silang pwedeng ipang-question doon sa magiging resulta. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung bigat ng ebidensya ay malaking tulong yon. Kahit yung mga senador natin na pabor kay Sara Duterte, kapag naihain yung mabibigat na ebidensya laban sa kanya, hindi rin sila pwedeng magsabi na lang, mga kababayan, na hindi, kulang ang ebidensya. Wala naman nagpapatunay kay Sara na siya ay nagkamal ng milyong-milyon sa kaba ng bayan. 'Di ba? Pwedeng sabihin kasi nung iba. Pero kapag ito ay nailatag ng maayos, na i-deliver ng maayos ng prosecutors, mga kababayan, maaring mag-iba yung timpla ng utak or desisyon ng mga pro-Sara senators. Kaya nga ayaw nila na maumpisahan ito. So, this desperate move that I have told you, mga kababayan, that I have mentioned earlier, pwede nila itong magamit in case na talagang wala na silang magagawang paraan to stop or to dismiss the impeachment trial right away. 'Di ba? supposed unconstitutionality or not being fully compliant with the requirements of the Constitution. Yung pag-transmit ng articles of impeachment na essentially the same grounds ang sinight ni Senator Bato nung nag-file siya ng dismissal. Motion, buti nga hindi natuloy yun. As a judge. I think nung una, yun ang balak nung ibang mga senators that they will really push for the dismissal. In other words, approve the motion of Senator Bato. But nakita natin, grabe yung reaction ng mga tao. Yeah.
Yung sunod-sunod na mga statements galing from law schools, law All groups, the laws, all the legal constitutional practitioners, experts, civil legal society. experts. So I think hindi nila Nag-react sila. na-anticipate, na-expect Correct. na may ganong reaction. Kaya nagkaroon ng, I call it, semi-Solomonic solution. Yung amendment ni Senator Alan Peter Cayetano na pinariman na muna, na questionable rin. Bakit i-remand pa yun? Parang si Solomon, divide Marami na the rin baby. nagsabing- They divided the baby. Marami na rin Right now, Oh. Maliwanag 'yon, mga kababayan, na talagang dito parang meron tayong nakikita na hocus-pocus na ginagawa. 'Di ba? 'Yun ay parang paghahanda, mga kababayan, na sabi ko nga sa inyo, upfront, 'di ba? Na kapag halimbawa po hindi na napigilan yung impeachment trial, ito ay nagtuloy-tuloy, nagkaroon ng trial, then sila ay magkakaroon ng decision. O sa decision, magkakaroon ng malaking gulo o question. Mga kababayan, pwede nilang magamit yung magiging decision ni Ombudsman Martires doon sa kanyang ginagawang motu proprio investigation, mga kababayan, dito kay Sara Duterte. O kung ito ay dismiss niya dahil lack of probable cause, sabihin na hindi naman napatunayan na si Sara ay may pagkakamali, o pwedeng gamitin nila yon. Ang problema dyan, kahit marami pong kakampi si Sara, kapag ito po ay nailatag ng maayos, sila po ay magdadalawang isip. Maniwala po kayo. Siyempre, taong bayan ang nakikinig eh. Diba? Taong bayan ang magpapasya. Tingin nyo, itong mga taong ito, kahit sila ay pro-Sara, ang kanilang magiging decision ay acquittal? Siyempre, kung sila po ay may pangarap sa 2028, mga kababayan, hindi po sila pipili ng acquittal dahil matibay ang ebidensya. Kasiraan nila yon. So dapat sila ay kumampi to convict or to impeach Sara Duterte. Otherwise, yan ay pagpapatiwakal. Diba? Alright. So, eto naman, meron pa ba? Mga kababayan,